So mga tol, alam na nga po ng karamihan na in-announce na ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang rematch nila ni Floyd Mayweather Jr. na magaganap na daw ngayong 2024. Sinabi nga po yan ni Manny Pacquiao mga tol sa MMA event sa Itama Super Arena, Japan noong New Year's Eve kasama ang Rising CEO Nobuyuki Sakigabara. Hindi nga po madiretso ni Manny Pacquiao ang sasabihin na si Mayweather ang makakalaban niya. Kaya ang CEO na ng Rising ang nag-announce na si Mayweather ang makakalaban ni Pacquiao. Dahil sa biglang kumalat nga po ang balita na yan, nalaman nga po yan ng UFC superstar na si McGregor. Pinagtawanan nga po niya si Manny Pacquiao mga tol dahil daw sa poor promotional skills ni Pacquiao. Sa Instagram, nag-post nga po si McGregor at pinagtawanan si Manny Pacquiao at meron pang crying laugh emoji at sinabi sa caption, "A lesson in how not to make an announcement." So tinira nga po ni McGregor ang ating pambansang kamao. Wala naman pong sagot si Manny Pacquiao mga tol sa birada sa kanya ni McGregor. Samantala, nagpakita naman ng bilis si Manny Pacquiao sa isang video na nilabas ni Sean Gibbons. Ibinahagi nga po ni Manny Pacquiao kung paano siya mag-shadow boxing. Aniya, huwag ka daw magsa-shadow boxing nang walang lakas ang suntok. Dapat daw may diin ang mga suntok mo kahit shadow boxing. Para sa laban, magagamit mo daw yan. Yan daw ang sikreto mga tol. Sa edad nga po ni Manny Pacquiao na 45, makikita pa rin natin ang bilis ng nag-iisang 8th Division World Champion. In training shadow boxing like that, do shadow boxing like that. Because it's lazy, right? Just kind of. When you do like shadow boxing like that, what is that for? Because you can apply that habit. You become a habit. When you shadow boxing like. Woo! Woo! Like that. The speed is still there. Woo! Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ni Teo Pimo Lopez ngayong darating na February 8 sa Las Vegas. Dedepensahan niya ang titulo niyang WBO Super Lightweight sa dating nagpahirap kay Vasily Lomachenko sa lightweight na si Jamaine Ortiz. So kaabang-abang nga din po ang laban na yan. Palaban din kasi itong si Jamaine Ortiz. Sa kabilang dako naman mga tol, may paparating na din pong laban si Miel Fajardo. Dedepensahan ng Pinoy ang OPBF Light Flyweight title niya dito sa knockout artist ng Thailand na si Tanong Saksimsiri. Base nga po sa record ng Thai fighter mga tol, may malawak itong experience. May record kasi itong 32 wins and only 1 loss. Kaya mapapalaban din ng husto dito si Fajardo. Sa kabilang banda naman mga tol, naniniwala nga po si legend Nonito Donaire Jr. na kayang-kaya talunin ni Casimero si Naoya Inoue. Kung matatandaan, na-interview nga po si Donaire ng Pinas Boxing TV noong pagkatapos ng laban ni Casimero sa Okada, Manila kontra kay Namibian South African Philippos Notumbua. Paliwanag ni Donaire mga tol, iba daw ang lakas ni Casimero. Maganda daw ang pinakita ni Casimero sa labang kay Philippos, yung jab at nagsiset up siya. Kapag tinamaan daw ni Casimero si Inoue, may kalalagyan daw ang monster. Kailangan lang umano ni Casimero na in shape siya. Medyo napagod lang daw si Casimero sa labang kay Philippos, pero maganda daw yung pinakita niya. Yung paggamit ng jab at isi-set up lang ang malakas na kanan. Kapag ganyan daw ang estilo ni Casimero, mahirap daw siyang talunin. Sa tingin mo ba kayang-kaya may pag-asa yung si Tata kay Inoue kung sakaling magkaharap sila? Of course, ang lakas si Tata iba. Malakas talaga si Tata, no? Si Cham Tata. At yung kung alamin niya yung ginamit niya na yung jab and then nagsi-set up siya, he's gonna be a very formidable opponent. Ang lakas si Tata, mananalo siya kung matamaan niya, no? Pero kailangan niya na mas in shape pa siya para kung ano man yun matulak yung sarili niya. Kasi alam ko na napagod si Tata ng konti kasi yun nga, suntok ng suntok. Then naturo siya na nakikita niya ma-set up niya yung malakas na suntok. Kung gano'n yung style niya, mahirap sa talon kahit sino man dyan. Yun!